Sino po ang naniniwala isa sa mga pinaka um, magandang paraan ng pagtapos sa 2025, yung tapusin mo siya na buo pa rin ang pamilya mo. Totoo ba yan? Isa yon sa mga pinakamagandang paraan na tatapusin mo yung 2025 mo na buo pa rin kayong pamilya. Maayos pa rin ang relasyon ng mag-asawa. At sino po naniniwala, isa dun sa mga pinakamagandang paraan ng pagtatapos o pagtapos sa 2025, yung bang matuto tayong patawarin, lalo na yung pamilya, miyembro ng pamilya na nagkamali sa atin. And at the same time, sino po naniniwala, isa dun sa pinakamagandang pagtatapos ng 2025, yung tapusin mo siya na naingatan mo pa rin ang pamilya mo. Totoo ba yan? Kasi nga, ito po ang totoo. Maraming pamilya nagsimula silang buo, pero hindi natapos ang 2025, nabuo pa rin sila. Marami pong mga pamilya nagsimulang masaya, pero hindi na itawid ang saya bago matapos ang taon. At marami pong pamilya nagsimulang puno ng pagmamahalan, pero hindi na itawid ang pagmamahalan bago matapos ang taon. Alam niyo po, ito yung isa sa mga malungkot na reality sa ating pong bansa. 1 of 3 youth, they grew up without both parent. According dun sa studies na nilabas ng UP Population Institute o yung University of the Philippines Population Institute, lumalabas sa kanilang pag-aaral. Ito po ay pinablish nila 2022 pa, na isa doon sa 3 na mga kabataan, lumalaki sila na wala sa tabi nila ang kanilang mga magulang. Both of their parent, wala sa tabi nila. At the same time, alam niyo po, isa rin sa mga malungkot na reality sa ating buhay, sa atin lalo na sa ating bansa, 15 million ang lumalabas, according dun sa statistics, 15 million meron ng Pilipinas na solo parent. Ibig sabihin, ganun karami ang mga bata na walang kompletong magulang, walang kompletong pamilya. And most of them, out of 15 million na solo parent, 14 million doon sa nasabing bilang na yon, mga babae. So, ibig sabihin, 95% ng solo parent, mga babae. So, ano pinapakita nito? Again, marami pong pamilya nakakalungkot na kasabay ng pagtatapos ng taon, nagtapos din ang pagsasama o yung samahan. Maraming pamilya nakakalungkot, kasabay ng pagtatapos ng taon, nagtapos din yung pagmamahalan sa loob ng pamilya. Ang tanong, bakit nangyari yan? Alam niyo po ang sagot? Maraming pamilya nasira, nawala ang saya, nawala pagmamahalan, dahil nabigong mag-establish ng isang tahanan na ang sentro ay si Kristo at nakapundasyon doon sa intentional na responsableng pagganap sa role, intentional na pagpapatawad, at intentional na pagbibigay ng panahon. Sino po naniniwala? Ang isang pamilyang nakasentro, si Kristo, malaki ang tsansa na ito ay maitatawid sa maraming taon ng pagsasama. Totoo ba yan? Mananatiling matatag. And at the same time, ang isang pamilya na merong intentional, ang pundasyon nila, yung intentional na pagbibigay ng panahon, intentional yung pagbibigay ng pagpapatawad, malaki ang tsansa na ito ay mag-stay sa maraming panahon. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, ang tanong dito, paano ba tayo magiging isang Christ-centered na pamilya? Paano ba tayo magiging isang pamilya na ang pundasyon ay yung intentional na pagpapatawad, intentional na pagbibigay ng panahon sa ating pamilya? Unang-una, alam niyo po, on the issue of intentional role modeling within family, unang-una, sa isang asawang lalaki, dapat mahalin ang babae gaya ng pagmamahal ni Kristo. Alam niyo po, maraming pagkakataon na naituro ko na yung bagay na ito. Pero, alam niyo po,
Ang malungkot lang, marami pa ring pamilya, marami pa ring mga miyembro ng pamilya, hindi napapahalagahan ng role sa loob ng pamilya. Sa isa pong tatay, isa sa mga pinakamahalagang role niya, yung mahalin yung asawang babae. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Alam niyo po, pansinin niyo, bakit sa dinami-dami ng pwedeng gamiting modelo ng ating Panginoon ng pag-ibig para sa asawang babae, bakit kaya ang ginamit pang modelo, ginamit pang halimbawa dito ay dapat yung pag-ibig ng Panginoon doon sa church? Alam niyo po, una, ito kasi yung klase ng pag-ibig na nagpapakita ng greatest example ng love through self-sacrifice. Ano ibig sabihin nito? Ito yung pagmamahal na kahit wala sa tabi mo, may bahay mo, titiisin mo yung panunokso sa'yo ng workmate mo. Totoo ba? May mga nangyayaring ganon na may mga asawa, dahil wala sa tabi yung kanyang asawa, yung kanyang may bahay, nagkakaroon ng relasyon sa mga katrabaho. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, dapat meron tayong self-sacrifice sa pagpaparamdam ng pag-ibig sa ating asawa. Kahit nasa abroad ng may bahay mo, hindi mo ipagpapalit sa iba kahit kating-kati ka na. Napansin niyo yan? May mga asawa, nag-abroad lang yung asawa nila. Habang hirap na hirap doon sa ibang bansa, yung asawa naman, nagpapasarap sa kandungan ng iba. Alam niyo po, yung klase ng pag-ibig na tinuturo sa atin ng Panginoon, yung kahit wala sa tabi yung asawa mo, titiisin mo yung tukso. Titiisin mo yung sarili mo para doon sa pananatili na buo ang inyong relasyon. Ito yung pagmamahal na kahit ang hirap ng sitwasyon nyo, ng inyong may bahay, pipiliin mo pa rin hanggang sa huli, siya pa rin yung makasama mo eh. Na kahit ano mangyari, siya pa rin hanggang dun sa dulo ng inyong journey, yung pipiliin mong makasama. Na kahit ano mangyari, hindi ka mag-iisip na palitan ang may bahay mo. At kahit ano ang mangyari, hindi mo iisipin na sirain ang pamilya mo. Kasi nga, malungkot. Again, may mga may bahay na babae, pag nawala sa tabi ng asawa, na ipagpapalit na sa iba yung asawa eh. Maraming mga may bahay, nung mawala sa tabi ng kanilang asawa, natukso na yung kanilang asawa sa iba. At malungkot mang tanggapin, may mga asawang babae, nung humirap ang sitwasyon nila, ipinagpalit na ng iba o pinagpalit na sa iba ng kanilang mister. Kaya nga doon, hinalimbawa ng Panginoon yung pag-ibig niya sa church na dapat ang pagmamahal ng lalaki sa babae. Kasi nga, despite na walang guarantee na magiging madali ang lahat. Totoo po ba? Hindi naman talaga magiging madali ang takbo ng relasyon, yung journey ng isang mag-asawa. Totoo po ba yan? Sino rito nakaranas ng maraming struggles doon sa kanyang marriage life? Totoo po ba? Hindi madali yon? Hindi madali ang buhay may asawa. May mga pagkakataon na hindi mo talaga mapangahawakan yung guarantee na magiging maayos, magiging mapayapa, magiging masaya, magiging smooth ang journey ninyong mag-asawa. Pero, gaya ng binabanggit dito sa atin ng Panginoon, dapat yung pag-ibig na meron ka sa asawa mo, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Na despite na walang guarantee na magiging madali, hindi mo iiwan, hindi mo aabandonahin yung commitment mo sa babaeng ibinigay sa iyo ng Diyos. Dapat ganon yung ating paninindigan sa simula pa lang. Na yung commitment na ibinigay sa babaeng ibinigay sa akin ng Diyos, hindi ko aabandonahin, hindi ko sisirain. Ikalawa, bakit doon ginamit ng Panginoon o ito yung ginamit na modelo ng Panginoon para sa pag-ibig sa asawang babae? Ito kasi yung klase ng pag-ibig na nagpapakita o nagpakita ng tuloy-tuloy na suporta
ng may dangal. Ano ibig sabihin nito? Pansinin niyo si Lord. Pag nagbigay siya, walang kasunod na pananumbat eh. Totoo po ba? Ang Panginoon, kapag ka nagbigay, walang kasunod na pananumbat yun eh. Si Lord, pag nagbigay, walang kasunod na pangmamaliit. And at the same time, si Lord, pag nagbigay, walang kasunod na pamamahiya. Kasi nga, may mga asawa bago magbigay, manliliit muna asawa dun sa sasabihin ng asawa. May mga asawa matapos magbigay, maaawa ka sa sarili mo eh. This mali. Why? Kasi nga ito ang totoo. Aside from moral obligation, ang pagsuporta sa pamilya, isa rin siyang spiritual obligation ng isang ama. Iyon yung isang bagay na hindi dapat nakakalimutan ng isang tatay o ng isang asawang lalaki. Alam niyo po, tandaan niyo, hindi ibang tao. Ikaw ang binigyan ng Diyos na tungkulin na kalingain ng pamilya mo. Hindi ibang tao, ikaw ang inaasahan ng Diyos na kakalinga sa pamilya mo. At hindi ibang tao, ikaw at wala ng iba ang dapat tumayo para sa pamilya mo. So, sa napaka-simple na ilustrasyon, pinakita ng Panginoon kung anong klaseng pag-ibig dapat meron ng asawang lalaki sa asawang babae. Ikalawa, bilang asawang babae, ibigay yung nararapat na respeto sa asawa at magulang ng asawa. Sino po naniniwala? Importante na ang asawang babae marunong rumespeto sa kanyang asawang lalaki. Totoo ba ba yan? And at the same time, maging dun sa kanyang mga in-laws. What does it mean? Pag hindi marunong rumespeto ang asawang babae sa asawang lalaki, magkakaroon ng emotional disconnection sa kanilang relasyon. Ano ibig sabihin nito? Lalayo loob ng isang lalaki na hindi marunong magbigay ng respeto sa kanyang asawa. Alam niyo po, hindi mapapalapit sa iyo ang asawa mo sa mga asawang babae na narito. Kapag ka hindi ka marunong rumespeto sa asawa mo, yung lahat ng desisyon, sasarilinin mo, gumagawa ka ng mga lihim, mga sikretong desisyon sa buhay. Alam niyo po, sabi nga ni Chinkitan, yung pagtatago ng pera, it is not budgeting. Pagtatago sa asawa, it is a betrayal. Kasi nga, dapat malinaw sa atin na pag hindi tayo natutong rumespeto, lalo na sa mga asawang lalaki, yung mga asawang babae, tandaan nyo, magkakaroon ng emotional disconnection. Lalayo ang loob ng asawa sa kanya. Unti-unti, mawawala ang pagmamahal ng isang tao sa isang tao na walang respeto sa kanya. At walang taong mag-i-stay sa tabi ng isang taong hindi naman siya nire-respeto. Totoo po ba yan? Lalo na sa mga lalaki, ang lalaki, lalo na sa atin, tayo po ay isa sa mga tinatawag na patriarchal family o society, yung culture natin, na tayo bilang mga lalaki, iba yung dating ng sakit sa atin pag dinidisrespect tayo, lalo na nung asawa natin. Totoo po ba yan? Iba ang dating nun. Pwedeng hindi ka kumikibo, pero ang lalim nun. Nung dating nun sa'yo. Ang lalim ng sugat nun. Kaya nga dapat malinaw to doon sa mga babae. Alam niyo po, one time, meron akong isang counseling session. According doon, sabi ko doon sa babae. Kasi pag nag-counseling po ako, bago yung magkasama, yung mag-asawa, separate session muna. Una yung babae o yung lalaki, bago yung magkasama sila. Sabi ko doon sa babae, alam mo, ang problema wala na sa asawa mo. Although, nagkaroon ng case ng infidelity sa part ng asawa niya, pero sabi ko, according doon sa assessment ko, lumalabas na yung asawa mo naka-move on na eh. Doon sa pagkakamali niya, ikaw na lang ang hindi pa nakaka-move on. At isa sa mga panganib niyan, pwedeng isang araw, magkalayo kayo, hindi dahil sa naulit yung pagkakamali, kung hindi dahil hindi na naramdaman ng asawa mo yung pagpapatawad, yung pagrespeto,
mula sa iyo. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Ang isang taong dinidisrespect, lalo na asawang lalaki, nawawala una ang tiwala sa asawa. Ikalawa, nawawala yung respeto. At yung huli, mismong asawa na niya ang nawawala. Ganong kaimportante na malinaw sa atin dapat yung role ng pagtamang respeto sa isang asawang lalaki. Kasi nga, ang laki ng chance na mawala yung tiwala. Ang laki ng chance na mawala din yung respeto. At the same time, ang laki ng chance na mismo yung asawang lalaki na yung mawala. Dahil hindi pinaramdam yung tamang respeto. Kasi nga, yung kawalan ng respeto ng asawang babae sa asawang lalaki, hinahatid nito ang lalaki sa isang pakiramdam na inadequate siya o hindi siya sapat. Intellectual incapacity siya o mahina siyang mag-isip. At undeserved siya o unfit for respect. Iyon yung dinadalang damdamin ng kawalan ng respeto sa asawang lalaki, sa isang lalaki. So, ang lundo ng lahat ng ito, separation. Physical and emotional separation. Kaya nga ang pagpapasakop, pagbibigay respeto ng babae sa asawang lalaki ay inutos ng Diyos hindi lang para maayos yung family structure o hindi para magkaroon ng unity sa loob ng marriage at ng pamilya. Kaya ibinigay ng Panginoon yung utos na yon na ang babae ay magpasakop sa lalaki hindi lang para doon sa structure, kundi para magkaroon ng maayos na unity sa loob ng marriage at ng pamilya. So, mawawala sa ayos ang isang pamilya pag ang pamamahala kinuha ng babae sa lalaki. Tandaan niyo po, mawawala sa ayos yon kapag ka ang babae ang kumuha ng pamamahala ng leadership doon sa pamilya. Maliban na lang, tandaan niyo po, maliban na lang na sumakabilang bahay ang asawang lalaki. So wala ka ng choice. Tatayo ka bilang nanay at tatay ng mga anak mo. Pero as long as nandiyan ang tatay maayos, hindi mo dapat kinukuha ang leadership o yung pamamahala sa isang tatay, sa iyong asawang lalaki. So, at the same time, laging tatandaan, malinaw, ang Biblia nagsasabi na the energy of a woman are better directed by the leadership of a man. Hindi siya kwento, kundi utos talaga ng Biblia. Laging tatandaan, walang masama na maging masunurin sa asawang lalaki. Sa lahat po ng mga asawang babae. Pakitaas nga po kamay ng mga asawang babae. Nasaan yung mga asawang babae? Yung iba, nagpapanggap na walang asawa. Alam niyo po, malinaw ang utos ng Panginoon. The energy of a woman, mas maganda na directed ng leadership ng lalaki. Lagi nating tatandaan, again, walang masama na maging masunurin sa asawang lalaki, lalo na hindi mo naman ito ikapapahamak. Pag hindi ka naman mapapahamak doon sa sinasabi ng asawa mo, wag sundin. Pag hindi mo naman ikalalayo sa Diyos, sundin mo yung sinasabi sa iyo ng asawa mo. Alam niyo po, ang linaw ng paalala sa atin ng Panginoon. Pag hindi mo ikapapahamak, pag hindi mo ikalalayo sa Diyos, magpasakop ka sa asawa mo. Ikalawa, pag hindi marunong rumispeto ang asawang babae, tandaan niyo po, sa biyanan, lumilikha ka ng cycle ng division, ng lungkot at kahirapan sa pamilya. Sino po naniniwala? Hindi naman talaga sasaya buhay ng isang manugang na lagi na lang kagalit ang biyanan niya. Totoo po ba yan? Sino rito may mga biyanan pa? Napansin niya? Yung iba, pinatay niyo na yung biyanan niya? Tandaan niyo po, walang sasayang manugang kapag lagi na lang niyang kagalit yung kanyang biyanan. Totoo ba yan? Kasi ninyo,
Hindi kailanman papayapa ang buhay ng isang manugang na laging kagalit yung kanyang biyanan eh. At the same time, mamaya makikita ninyo, merong ba talagang basihan kapag kakagalit mo yung magulang mo, kapag hindi mo kasundo yung biyanan mo, para daling ka nito sa kahirapan. Alam niyo po, hindi kailanman, tandaan nyo, sasagana ang buhay ng isang manugang na lagi na lang kagalit ang biyanan o masama ang pakikitungo sa biyanan. Kasi ninyo, pag lagi mong kagalit ang biyanan mo, nagkakaroon ng division hindi lang sa pagitan nyo eh. Nadadamay ang asawa nyo, ang asawa mo, nadadamay ang mga anak mo, nadadamay yung mga tao sa paligid nyo. At dahil doon, yung cycle ng division, tutulay sa cycle ng lungkot. Yung cycle ng division, tutulay hindi lang sa cycle ng lungkot, kung hindi tutulay din siya sa cycle ng kahirapan. Tandaan nyo po, lahat ng taong may kagalit, malungkot. Totoo ba yan? Pansinin nyo, kahit na sabihin mo pa na ikaw yung tama, basta may kagalit ka, ang lungkot ng buhay mo. Eh lalo na kung ang kagalit mo, pamilya mo pa. Pero mas malungkot doon, yung cycle na hindi lang hanggang lungkot ang epekto nito, kung hindi hanggang doon sa division, sa lungkot, at hanggang doon sa kahirapan. Why? Ang pagiging iisa nyo, tandaan nyo po, sa mga asawang babae, ang pagiging iisa nyo ng iyong asawa ay pagpapatunay na yung magulang niya dapat ituring mo na rin na magulang mo. Unless na hindi mo kinikilala ang pagiging iisa nyong mag-asawa. At ang pagiging iisa nyo ng asawa mo ay nagpapatunay na yung magulang niya ay dapat mo na rin ituring unless hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Biblia na pinagpapala ang anak na mabuti sa magulang. So yun yung paalala sa atin ng Panginoon, lalo na para doon sa mga asawang babae, sa kanyang role bilang asawang babae, para maitawid sa maraming taon ang pamilya na buo, para maging sentro ng pagsasama si Kristo, para maging pundasyon ng pagsasama ang pagtanggap, pagpapatawaran at pagbibigay ng panahon. Ikatlo, bilang anak, ibigay ang tamang paggalang sa magulang. Sabi doon sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang iyong kalalagayan o kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Sino po naniniwala? May paggalang na mukhang paggalang, pero ang totoo hindi. Totoo ba yan? Napansin nyo? Ano ibig sabihin nito? Una, tandaan nyo po sa mga anak, higit sa pananalita, ang paggalang ay dapat nasa gawa. Marami pong mga kabataan ngayon, ang gagaling magsalita ng opo at opo sa magulang. Totoo po ba yan? Ang gagaling nilang magsalita ng opo, ng po at opo, pero pansinin nyo, doon sa mga gawa nila, walang-wala yung totoong respeto. Alam niyo po, sa mga anak, walang kwenta yung pagsagot mo ng po at opo sa magulang mo kung lahat ng sinasabi ng magulang mo, puro kabaliktaran ang ginagawa mo. Sinabihan kang mag-aral muna, pero bawat grading napapatawag ang magulang mo sa school eh. Napansin niyo yun? May mga anak na ang sabi ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti. Pero bawat grading nasa school ang magulang mo, pinapatawag ka. Napansin niyo? May mga anak na sinabihan ng magulang na wag munang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero ano ginawa? Puro pagka-crash out ang ginawa. Nasa yung mga kabataan dito, ang hiling mag-crash out. Yung mga medyo thunders, parang hindi na masyadong makarelate doon eh. Doon sa mga crash out ng mga kabataan eh. Pero minsan, ang malungkot, nagka-crash out yung anak mo doon sa
kapwa niya lalaki. Napansin niya yan? Minsan okay pa na magka-cross out ka doon sa kasamahan mo sa church na babae kung ikaw ay lalaki. Pero ang lungkot naman nun, kapag yung anak mo parang nakakapanghina na yung anak mong lalaki magka-cross out sa kapwa lalaki. Alam niyo po, may mga anak, sinabihan kang maglinis ng bahay, ang ginawa mo, nag-cellphone ka 3 araw. Yung bang mukha ka ng zombie pero hindi ka pa rin tumitigil? Pansinin niyo, may mga anak, inutusan mo, hindi naman hihindi eh. Pero ilang linggo na, ilang buwan na, hindi pa rin nagagawa yung sinasabi mo. Napansin niyo yan? Hindi naman sila humihindi. Lalo na yung generation natin ngayon. Oo lang sila. Pero ilang linggo na, hindi pa rin ginagawa yung pinagagawa mo. Napansin niyo yan? May mga anak na pag pinaalala mo, pinagagawa mo, ikaw pa yung sasabihan ng makulit. Sino rito nasabihan ng mga anak na ang kulit mo naman? Alam niyo yung apo namin? Si Geng-Geng. Madalas pag naglalaro kami, tapos paulit-ulit yung ginagawa ko doon sa laro namin. Alam niyo sinasabi? Kulit ni Lolo. 3 taon pa lang mahigit yan. Alam niyo po, may mga anak, pag pinaalalahanan mo sa mali niya, siya pa malakas ang loob na sumama ang loob. Maraming mga bata ngayon, sobrang emotional. Yung sinabihan mo lang, ang lalim na nung nagiging dating ng sugat, tampo sa magulang. Nakakalungkot, maraming anak sa sobrang entitled ang tingin sa sarili, parang hindi na pwedeng sabihan. At nakakalungkot na maraming anak na sobrang entitled ang tingin sa sarili, parang hindi na pwedeng paalalahanan. Ikalawa, ang paggalang sa magulang ay paggalang sa karapatan nilang magpahinga o mapahinga at ma-enjoy yung mga natitirang panahon ng buhay. Sino po naniniwala? Isang mukha ng pag-disrespect sa magulang, yung matapos kang paalagaan mo pa yung mga anak mo sa magulang mo. Totoo ba yan? Isang mukha ng pag-disrespect sa magulang, yung matapos kang pag-aralin, iaasa mo pa sa magulang mo yung pag-aaral ng mga anak mo. At sino po naniniwala? Isang mukha ng pag-disrespect sa magulang, yung buhay. Alam niyo po, nakakalungkot na ang daming mga magulang hindi na nai-enjoy yung kakaunting panahon na natitira sa buhay kasi nga kinukuha pa ng mga anak. Sa mga anak, tandaan nyo, isang mukha ng pag-disrespect sa magulang, yung kinukuha mo yung karapatan nilang ma-enjoy pa yung mga natitirang panahon ng kanilang buhay. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, pag naalagaan ka na ng magulang mo, huwag mo nang paalagaan yung mga anak mo. Pag napag-aral ka na ng mga magulang mo, huwag mo nang iasa yung pag-aaral ng mga anak mo sa magulang mo. At pag nabigyan ka na ng maraming panahon ng magulang mo, huwag mo nang kunin yung mga natitira pang panahon ng magulang mo to enjoy the twilight of their journey. Nasa sa dapit hapon na sila eh. Alam niyo po, yung mga magulang, lalo na mga nasa 50s, 60s, 70s, dapat na-enjoy na lang nila yung kanilang panahon, natitirang panahon sa kanilang buhay. Totoo ba yan? Nasaan yung mga magulang dito? Sino naniniwala? Dapat, bago ka man lang humarap sa Panginoon, ma-enjoy mo naman ang buhay dito. Alam niyo po, huwag nating abusuhin yung kahinaan ng mga magulang. Kasi nga, sa totoo lang, yung mga apo naman talaga yung kahinaan ng mga lolo't lola eh. Totoo ba yan? Na talaga naman kahit na yung oras ay dapat na maiukol na nila sa kanilang sarili, pero dahil sa sobrang pagmamahal sa apo, na ibibigay pa yung panahon na dapat nakapag-i-enjoy din sila. Hindi ko po sinasabi na masama na pag-ukulan ng panahon ng mga apo. Pero tandaan nyo, hindi naman dapat na ikinukulong ang mga magulang dun sa buhay na mag-aalaga na lang ng mga apo na supposed to be, ikaw dapat na anak
ang may obligasyon. So kung hindi mo kaya, gumawa ng paraan. Dapat na habang buhay na lang, hanggang humarap sa Panginoon ang magulang mo, pinag-alaga mo ng mga anak mo. Hindi naman tama na hindi na nila na-enjoy ang kanilang panahon. Alam niyo po, huwag abusuhin na yung, at the same time, yung konting pera na meron pa yung mga magulang. Kasi tandaan niyo po, yung mga magulang na medyo nagkakaedad, sa totoo lang, ngayon lang sila nakakahawak ng malaki-laki, sarili nilang pera. Kasi nga, yung mga pera nila dati, inubos na sa'yo sa pagpapaaral sa'yo, pagpapalaki sa'yo. Alam niyo po, according doon sa ilang pag-aaral, lumalabas na bago dumating doon sa age of maturity ang isang anak, may pag-aaral na lumabas, hindi lang po ako sure kung dito sa atin yon o sa ibang bansa, na gagastos ang isang magulang sa isang anak ng 1.8 million para lang mapalaki yung anak. Just imagine, doon sa panahon na pwede nila lang ma-enjoy yung konting pera na meron sila, sarili nila, kukunin mo pa. Alam niyo po, isang muka ng pag-disrespect sa magulang yon. Sa huli, sa lahat ng mga anak, ang maging goal sa buhay bilang anak, maging mabuting katiwala din ng mga magulang. Huwag lang yung magulang ang inaasahan natin na maging mabuting katiwala, kundi yung mga anak, maging mabuting katiwala din ng mga magulang. So, yun yung mga paalala sa atin ng Panginoon sa mga role na meron dapat ang bawat miyembro ng pamilya. Asawang lalaki, asawang babae, at mga anak. Now, on the issue of forgiving within family, una, walang pamilya ang magsusurvive nang walang totoong forgiveness. Totoo po ba yan? Walang makakatawid na pamilya pagka hindi marunong magpatawaran ang mga miyembro ng pamilya. Alam niyo po, walang makakasurvive in the absence of forgiveness. Wala talagang mag-asawa ang makakasurvive ang kanilang marriage in the absence of forgiveness. At wala talagang mga magkakapatid sa mga magkakapatid na narito. Tandaan nyo, walang mag-i-stay na close na magkakapatid in the absence of forgiveness. What does it mean? Yung pamilya na nakasurvive sa maraming hamon ng buhay, yung niluma na ng panahon, niluma na ng buhay, nakasurvive sila na natiling buo, hindi dahil perpektong pamilya sila, kundi dahil merong pagpapatawad sa panahon na may nagkakamali. At yung mga mag-asawa, tandaan nyo po, yung mag-asawa na nakasurvive sa maraming panahon, niluma na ng panahon, alam nyo po, nakasurvive sila na natiling magkasama, hindi dahil perpekto silang couple, no. Meron lang kasing handa na magpatawad doon sa humihingi naman ng tawad. Pero hindi naman, pwedeng ikaw na yung nagkamali, hindi ka pa hihingi ng tawad, wala talagang mangyayaring forgiveness doon. And at the same time, doon sa handang tumanggap sa nagkamali, na itinutuwid naman yung pagkakamali. So dapat, sa mag-asawa na gustong makasurvive ang kanilang marriage, alam niyo po, dapat hindi nawawala yung forgiveness at pagtanggap. At sa huli, yung pagtutuwid doon sa pagkakamali na nagawa. At doon po sa mga magkakapatid, alam niyo po, na nakasurvive ng maraming taon, nakasurvive, niluma ng panahon, pero close pa rin, hindi dahil sa hindi sila nagkakagalit. No. Meron lang forgiveness pag may panahon na may nagkakamali. So dapat, hindi mawala sa atin yung pagpapatawad. Ikalawa, kung mahal ang magpatawad, tandaan niyo po, mas mahal ang hindi magpatawad. Sabi doon sa Proverbs 28:13, siyang nagtatakip ng kanyang pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon
ay magtatamo ng awa. Alam niyo po, kung costly ang magpatawad, mas costly ang hindi magpatawad. Kasi nga, pag nagpapatawad ka nga naman, isa-set aside mo yung nasaktan mong damdamin eh. Totoo po ba yan? Hindi ka pwedeng magpatawad nang hindi mo isa-set aside yung nasaktan mong damdamin eh. Isa-set aside mo siya. Pag nagpapatawad ka nga naman, isa-set aside mo yung nasagasaan mong rights at yung nasaktan mong pagkatao. Lahat yun isa-set aside mo para makapagpatawad ka. But try not to forgive. Ano kaya resulta kung wag ka na lang magpatawad, lalo na sobra kang nasaktan, naaragabyado, ano kaya pwedeng maging consequence nito? Pansinin nyo, ang sinabi doon sa ating mga binasa dito, he who does not forgive, destroy the bridge over which he himself must pass as long as he cover his sin, he cannot prosper. Maraming tao, iba sinasabi ng labi sa sinasabi ng puso eh. Totoo ba yan? Ang problema sa usapin ng pagpapatawad, may mga tao, iba yung sinasabi doon sa sinasabi ng puso. Maraming tao, kahit sinasabi ng labi niya na nagpapatawad na siya, pero sa puso niya, hindi. Nakatago lang sa puso niya yung unforgiveness. Ang problema, kahit maitago mo sa taong nagkamali sa iyo, yung forgiveness o yung unforgiveness, hindi naman siya maitatago sa Diyos eh. Totoo ba yan? At ang malungkot doon, ang isa sa bunga ng unforgiveness, you cannot prosper. Ang linaw ng sinasabi ng Panginoon. Ilalayo ka pala ng unforgiveness sa pagsagana sa buhay. What's the point? Maraming tao matagal na pala dapat na sumagana sa buhay, pero napipigilan lang pala nung ayaw bitawang pagpapatawad. Kaya pala hirap na hirap sa buhay, masipag naman, masikap naman, madiskarte naman. Ang problema pala, wala doon sa ginagawa niya, nandoon sa ayaw niyang bitawan sa puso niya. Maraming pamilya matagal na dapat sumagana sa buhay, pero napipigilan lang nung ayaw bitawan ng pagpapatawad sa isa't isa. At maraming mag-asawa, matagal na dapat sumagana sa buhay, pero napipigilan lang nung mga nakatagong unforgiveness sa kanilang puso. Again, ang iksi lang ng buhay. Sino po naniniwala? Maiksi lang talaga ang buhay eh. Kaya nga hindi na natin dapat sinasayang yung panahon na dapat may enjoy natin yung ating pamilya doon sa mga destructive consequences ng unforgiveness. So ano tinuturo nito? Alam niyo po, nasa harap mo lang ang pagpapala ng Diyos. Pero bago mo makuha yun, kailangan mo munang talikuran ang buhay na puno ng unforgiveness. Nasa harap mo lang yung pagpapala, pero kailangan mo lang may talikuran ka. At yun yung unforgiveness, lalo na sa pamilya mo. Alam niyo po, sa huli, tandaan niyo po, for us to be able na tapusin ang taon at yung mga susunod na taon ng buhay natin, nabuo ang pamilya natin, si Kristo ang sentro, intentional na may pagpapatawad at pagbibigay ng panahon on the issue of giving time to the family, pinaka-best na gamit ng oras na inilaan sa pamilya. Tandaan niyo po. Sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 16, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Sino po naniniwala? The best use of time, yung time na in-spend mo with your parent, sa mga anak. Totoo ba yan? Kung meron mang pinaka-best na panahon na magagamit ang buhay mo o yung panahon na in-spend mo sa iyong mga magulang. The best time na may spend mo o the best use of your time, yung time na in-spend mo with your spouse, doon sa mga mag-asawa at doon sa mga magulang, the best use of your time,
Yung time na i-spend mo sa mga anak mo. Again, ano tinuturo nito? Si Paul, alam niyo po, yung nagsasalita doon sa ating binasa na yan, he had been beaten, shipwrecked, stoned, imprisoned, not knowing if he would live to see another day. Naranasan niya na hagupitin, lumubog yung sinasakyang barko, naranasan niya na ikulong, batuhin, at hindi na nga niya alam kung yung kinabukasan makikita pa niya. So based on his personal experience, pinapakita niya, yung magulang na kasama mo ngayon, pwedeng bukas hindi mo nakasama. Yung asawa na kasama mo ngayon, pwedeng bukas hindi mo nakasama. Yung anak na kasama mo ngayon, pwedeng bukas hindi mo nakasama. Ganun kaimportante na yung pinaka-the best na gamit ng oras mo, ginagamit mo sa pinaka-the best na tao sa buhay mo, which is your family. Ikalawa, lahat ng pace sa buhay ng tao, dadaan lang. Maging ang bawat tao sa pamilya mo, dadaan lang sila lahat. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2, ang bawat bagay ay may panahon o kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Sino po naniniwala? Every phase of life has its unique moment. And once a season has passed, it cannot be relived in the same way. Bawat yugto sa buhay ng tao, may nakatakdang panahon. At paglipas nun, hindi mo na maibabalik yun. That's the point. Yung panahong bata pa anak mo na pwede mong ma-enjoy paglalaro together, paglipas nun, hindi mo na maibabalik yun. Yung panahong may panlasa pa magulang mo, may i-enjoy pa niya mga ibinibigay mo, paglipas nun, hindi mo na maibabalik yon. Yung panahong malakas pa kayong parehas na mag-asawa, na may i-enjoy nyo pa yung pamamasyal, yung mga pagra-rides, yung pagpunta sa mga lugar na gusto nyong puntahan, pag lumipas na yung lakas nyo, hindi nyo na maibabalik yon. Kaya nga ang paalala sa atin ng Biblia, again, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. So huwag sayangin, huwag palagpasin yung panahon na may enjoy mo pa ang presence ng iyong mga anak sa mga magulang. Huwag sayangin, huwag palagpasin yung presence o yung panahon na yung presence ng iyong asawa may enjoy mo pa. At huwag sayangin, huwag palagpasin yung panahon para yung presence ng magulang na meron ka, may enjoy mo pa. Kasi nga, one day, hindi lang yung panahon ang lilipas sa buhay ng tao. Maging yung mga tao sa buhay na meron tayo, lilipas din sila sa buhay mo. So church, families, maniwala ka. Kayang itawid ng Diyos ang pamilya mo. Totoo ba yan? Kayang itawid ng Diyos ang pamilya mo na buo. Hindi lang itong 2025 hanggang dun sa mga susunod na panahon pa ng inyong journey. Bilang asawang lalaki lang, tandaan mo, kailangan mo lang mahalin ang asawang mong babae gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. At bilang asawang babae, ibigay mo lang yung nararapat na respeto sa iyong asawang lalaki at sa iyong mga in-laws. At bilang mga anak, ibigay yung nararapat na respeto sa mga magulang. Again, pagdating sa usapin ng pagpapatawad, laging tandaan, walang pamilya ang totoong magsusurvive ng walang totoong pagpapatawad. At sa huli, pakatandaan mo, ang pinaka-the best na gamit ng oras na meron ka, gamitin mo sa pamilya mo. Kung anak ka, mag-spend ka ng time
maraming panahon kasama magulang mo. Sa isang araw, sa ayot sa gusto mo, hindi mo na rin sila makakasama. Kung asawa ka, mag-spend ka ng maraming time. Ma-enjoy ang presence ng asawa mo. Dahil hindi habang panahon, magkasama kayo. At kung magulang ka, spend ka ng maraming panahon sa iyong anak. Kasi, sayot sa gusto mo, magpapamilya sila, nagkakaroon ng sariling buhay, yung time, di mo na maibabalik yon. So, use the best of your time to the best people of your life, which is your family. Let us pray. Panginoon, salamat po. Lord, sa oras na ito, di lamang po ako nananalangin ko, hindi nagdideklara, Panginoon, sa mga pamilya na nananatiling buo, pananatiliin mo po silang buo. Hindi sila masisira. Bubuklurin mo po sila, puproteksyonan mo po sila ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Lord, I declare, Panginoon, iingatan mo po sila. Pupunuin mo ng saya ang kanilang pamilya. Pupunuin mo ng pagpapatawad at pagtatanggapan. At doon po sa mga hindi na talaga nakatawid na mga marriage, pagalingin mo po sila, Panginoon, mula sa sugat ng pagkasira ng kanilang relasyon. Salamat po sa iyong mga kamay. Akin pong itinitiwala ang lahat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you all.